I've been told that I'm being bashed thoroughly by paid ads on YouTube, Facebook, and other platforms. May bagong ads ngayon sa Facebook at sa YouTube at sa ilang social media platform kung saan makikita ang umano'y akap amnesia ni Senator Amy Marcos. Ang sentro ng paninira ay hindi lang Senator Amy Marcos, kundi ang mga senador at pati na rin itong si dating Pangulong Digong. Iba't ibang mga video vlogs ang lumalabas kung saan ang kanilang content ay paninira at para sirain ang mga nag-expose nitong akap, pati na rin itong People's Initiative na kung saan ay muntika na nga nagtatagumpay, ngunit hindi pa naman nating nasasabing bigo dahil nakapinding pa ito sa Comelec. Lalo pang lumalala ang paglaganap ng sakit na amnesia sa mga miyembro ng Senado. Ito ay matapos silang magmaang-maangan tungkol sa programa ng pamahalaan na Ayuda sa Kapos and Kita Program o AKAP. Talaga lang ha? Ayon sa mga senador, nagulat daw sila kung bakit may ganitong program. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Tilugan ko po yung pangalan niya. Sada po, tinignan niya to. 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. I've been told that I'm being bashed thoroughly by paid ads on YouTube, Facebook, and other platforms. Palagay ko naman napakaliwanag ng statistics at maipapakita naman natin yung DSWD 4-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan, madalas sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang DSWD na gastusin ang kanilang budget for 4-piece. Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan, tapos naalinsala pa yung listahan 3. So, yun nga, kung bakit pa sila nag-a-ads, para banatan ako. Gumagastos, ha? Talagang gumagastos. Sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang, wag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwa-liwanag naman ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinatatakutan, mababawasan, ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng budget. Eh, ayokong mangyari sa DSWD. So that's what I was always trying to prevent, that DSWD will have its budget complete and inherent, as opposed to it's getting diminished year on year because of the difficulties such as the closure of the schools, so yung educational assistance, such as COVID, making it impossible to find everyone, such as the incompletion of the listahan ng 3. All these things got in the way of so much of the implementation of the 4Ps, and yet we found a way to salvage the budget of DSWD. Kung ako'y binabanatan, ewan ko na lang sa kanila. Talaga, patawarin na lang sila ng Panginoon. May antalap. Sa palagi ko, hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung mga barangay kapitan, yung mga mayor. Talaga naman, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. At yung MSWD, tutulong yan sa DSWD kasi walang kakayahan yung DSWD na mag-identify by themselves. So nagpapatulong rin sila sa barangay. Ang mahirap kapag nakikialam na at napopoliticize. Yun ang ibang usapan. At the end of the day, the final list to me is the most important and it should be finalized by the DSWD. To me, that's the most important. Tama. Kasi, halimbawa, ako yung chair, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako.
natutuwa naman ako makita sila at saka importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Kailangan ko pumunta, kailangan ko marinig kung na-i-implement ba properly. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ng listahan. Ibang usapan yon. Kasi pag pinulitika yan, ayan, nagkakaloko-loko na at nagkakaturoan. Noon, alam ko, kasi nung governor ako, iniiwasan ng DSWD na sabihin sa mga politiko. Ayaw nila talaga sabihin miski sa barangay kapitan, miski sa mayor, miski sa akin ng gobernador, para hindi ma-politicize. Pero nung bandang huli, nahihirapan na rin sila kasi ilan lang naman sila. Kailangan talaga nila magkonsulta at hanapin yung tao sa barangay. So, ang ending, tulong-tulong na lang. Pero sa final listing, ano man ang isubmit at i-approve o ituro ng mga barangay kapitan, mayor, governor at iba pa, sa bandang huli, ang final list dapat nasa DSWD. At wag na natin pakialaman. We just submit what we know and that's it. Okay. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon. Parang na-agitate tayo dahil alam naman natin na napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Firstly, we become mendicant and dependent on a very unreliable source of income. And secondly, there's the dire threat that you are depriving those who truly need ayuda from receiving their fair share. Ma'am, balikan ko yung paid ad laban sa inyo. May Oo idea nga. Ma'am, may idea ka ba sino yung nasa likod nun? And then may kinukonsider ka ba na legal action? Palagay ko siguro yung mga yung mga natatakot mawala yung 60 billion akap. Hindi ko man kasalanan, sinumbong lang sa akin, di ba? Pero may info ka. Di ko nga alam May info ko, ma'am, sino yung nasa likod niyan na gumagastos ng ads para lang i-bash ka. Sa totoo lang wala, kasi dead ma. Pero may idea ka, ma'am. Halatang-halata naman paid ad, wala namang maniniwala, higit sa lahat, hindi naman nakakatuwa. So, dead na. Ewan ko, may dating ba? Nakakainip, di ba? Kung sino man siya. Nandun ba sa lower house, ma'am? Di ko alam. Di ko alam. Ang dami naman nilang pera para gastusin sa ads. Sana, kung talagang abala sila sa mahihirap, doon na lang nila ibigay. Sa mga nalindol, nasunog, na El Nino, at iba't iba pa. Ma'am, tungkol dun sa simultaneous na midterm election at plebiscite sa 2025, ang sabi ni Commissioner Garcia, makakatipid ang government about 13 billion pesos. So, at least yung matitipid, ma'am, yun yung na-insert ba doon sa COMELEC? Nakakatawa nga kasi nung una, ang sabi, bawal at hindi kakayanin ng COMELEC yung plebiscite sa susunod na taon, sa 2025. Tapos, nung isang araw, Amenable na medyo tumbling at naging okay na. And the same case was used. Nakakatuwa kasi yung citation pareho yung Oksena ba yung pronunciation? OCCENA versus COMELEC to justify na pwede and also to justify na hindi pwede. Kaya nakakalito nga Pero ang point is, there's no prohibition from conducting a plebiscite at the same time as an election. Ang sabi nga, naka-imprenta na daw yung mga forms ng election, ganyan, pwede naman ilagay as a rider question sa likuran. Pero ano yun, ang pagbabago ng stand ba ng COMELEC dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa meeting nyo last Monday, ma'am, di ba? Open siya o pabor siya na pagsabayin na? Itanong mo sa COMELEC. Hindi ko alam, nalito ako sa kanila kasi nung una sabi hindi kakayanin, dalawa na yung election sa 2025, hindi na kaya yung plebiscite. Tapos sabi, hindi daw pwede na mag-plebiscite kasama nung national election. Pero the other day, pwede na. Pero ma'am, doon sa meeting nyo nga with the President, sinabi na Pangulo na okay sa kanya, pabor siya na simultaneous. Di ko alam. Oo, yun ang balita ko. Pero, Nandun ka ba sa yun ang meeting balita ko. Pero after the signing kasi nung octogenarians, nonagenarians, umalis na ako Kasi akala ko mapipirman rin yung sa Seaman. Nasa bike ako noon.
Kaya medyo napahiya kami nun eh. Kasi sana sinabihan man lang na hindi matutuloy. Pero last minute, buong ningning nang umapir lahat. Ang nag-prayer pa si Acting Secretary Kakdak, yung pala pack up. Kakaya nga eh, ano ba yun? So, ma'am, balik sa BICAM yung sa Seaman. Yeah, ang balita ko, balik sa BICAM na syempre may duda rin tayo doon kasi bakit naging ganon? Di ba enrolled bill na? Pag enrolled bill, kailangan i-veto. Pero sabi nila, nagawa na daw yun eh. So, I guess that's what they're gonna do. Send it back and have another BICAM. It's really curious because my understanding was domestic shipping was excluded. Yun ang pagkaintindi ko. Siyempre, hindi ka naman pwede maglagay ng CR or dorm sa bangka, obvious ba? Kasi ang liliit naman noon, ano? Hindi naman kakayanin. Pero yung sa Roro at iba pa, yun nga ang dinadaing nila. Pero hindi namin narinig, kung maalala ninyo, yung mainit na usapin tungkol sa Seafarers Act ay yung escrow account. Araw-araw may rally dito nung panahon na yun. At yun ang talagang tinutukan namin para makahanap ng compromise. Kasi alam natin na nakakaya sabihin, pero hindi maganda kasi yung reputasyon ng Pilipinas na meron tayong mga abogadong ambulance chaser na binibira talaga yung mga ship owner hanggat turn off na sila na ayaw na nila kumuha ng Pilipino kasi trouble lang daw. Kawawa naman tayo, dati number 1 tayo sa buong mundo, naging number 5. So yun ang talagang trinabaho namin. Hindi namin alam na yung pala nagkaroon sa Cebu ng meeting kung saan yung mga Roro owners at yung iba pa, nagdaing na hindi daw sila exempted. Hindi daw nila kakayanin yung international standards. Medyo nalilito ako kasi ang pagkaintindi ko, ang domestic shipping is not included and all fishing vessels are exempted. Magiging labor code pa rin ang prevalent. Pero para maliwanag at wala nang kaduda-duda, meron daw second BICAM for Section 3 na ang coverage talaga yung international lamang. Hindi mga kababayan po natin, ang paninirang ito, which is para sa senadora, ay hindi na umano kailangang pansinin. At kung napapansin po natin, mga kababayan, itong video ito, ay talagang ginastusan ang pagka-edit pa lang, ang pagkaka-voice over pa lang, abay, napakaganda po at talagang napaka-professional ang paggawa ng video ito. At ang susunod pa nga ng mga video na tinirada po dyan, mga kababayan po natin, ay ilang mga senador po natin na umano'y kumukuha ng pera at bibigyan umano ang ilang mga senador. At ang kasunod pa niyan ay iba't ibang video na ini-expose ang umano'y pagiging drug lord, pagiging protektor ng droga umano itong si dating Pangulong Digong. So at pinasalita pa si Las Cañas. So malinaw po mga kababayan po natin at kahit ako, kayo na nanonood ng video ito ay may idea na kung sino ang may pakana nito at kung sino lang naman ang galit sa mga sa mga senador, lalo na itong nagpatawag talaga ng pagdinig sa Senado patungkol sa nangyaring Peking People Initiative. So hindi na pinangalanan ni Senator Amy Marcos kung sino ang nasa likod ng advertisement na ito. At dahil kilala niya naman umano at alam niya kung sino ang mga nagagalit dahil sa kanyang pag-expose nitong akap na kahit tayo mga ordinaryong Pilipino ay hindi po natin alaman kung hindi dahil sa expose ng Senado. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa ads na ito? Alam ko nakikita niyo na to kung kayo po ay laging nanonood ng Facebook at YouTube, laging lumalabas yung ads na ito na kung sa akin lang personal na opinion ay ito ay malinaw para i-twist ang investigation sa People's Initiative at papalabasin na gumagawa-gawa lamang ng kwento o nagsisinungaling itong si Senator Amy Marcos at ilang mga senador po natin. Maraming salamat.